Magandang hapon po. Nagsimula ng ating live stream. Hintay natin yung mga leaders ng Daungan Exicom members. People's Council Daungan Exicom members. O yan, sir. Okay na? Yan. Okay na. Okay na ako? Okay na. Okay. Paano? Sir, ang camera lamang gagamitin na ito. Okay. Ito na lang gagamitin yung camera ko. Pupunta na naman siya dito. Okay. Sige, sir. Simulan natin. Oo. Kumusta yung mga leaders? Sir, narito po ang hindi lang nakarating ay ang ating secretary. Pero yung kumpleto po yung 4 na officers ng People's Council for Change ng Barangay Daungan. Sa pamumuno, ang Pangulo po natin ay si Mr. Sancho Villaluz. Okay. At ang Vice President po natin ay si Randy Villaluz. Okay. At ang ating treasurer ay si Anacleto Rope. At ang ating pong secretary ay si Norlin Tulaw. At ang ating audit, yung pong wala, secretary. At ang ating pong, at yung pong panglima ay yung pong ating kagawad, si Santi Villaluz. Yung pong ating auditor. Si Santi ay incumbent kagawad ba siya? Incumbent kagawad po ang si Santi Villaluz. Okay. Ngayon po kasi ay hindi dumating yung pang ating unang pag-uusap hindi dumating po na supposed to be yung first kagawad. Si Mr. Reden Guerrero ay hindi nakarating. Hindi ko alam kung anong pangyayari. Pero yata niya wala namang ay aktibo po naman dito sa Barangay Daungan ang People's Council na ating itinalaga noon. Sa pamumuno nga po nitong itong officers. Kaya po kahit papaano, akin po ibibigay sa inyo isa-isa para magkaroon kayo ng idea kung ano ang nangyayari sa Barangay Daungan. Ganun din yung inyong ginawa, yung ating natuklasan sa Barangay Mapagong na wala din Barangay Development Council na nangyayari. Simula na magkaroon ng barangay eleksyon noong 2018. Ganun din po, itong Barangay Daungan, nalaman din po natin na ito po wala ding ginawang pagpupulong na hindi itinayo ang Barangay Development Council mula pa noong magkaroon din po ng eleksyon ng barangay noong 2018. Okay. At isa pang malungkot, na ito nga po sa aking sa aking pagkaalam ay matagal mula po noong na nagkaroon ng pandemya noong pong 2020 ay hindi na ho nagkaroon sila ng barangay ng session ng barangay. Patutuhan. Ano po? Kailan simula nung? Nung pong 2020 po, nung magkaroon po ng pandemya na, yung COVID-19. So around January, February, ganyan? Mga February po, kasi po ang alam po, ang pagkakatanda ko, ang January po natin ay pagputok ng mga ng Taal Volcano. Okay. Kaya po, baka po itinagsimula ng mga Marso o February o March na magkaroon ng pandemya na inilagay ang buong Pilipinas sa ECQ. Kaya po naglabasan ng ayuda na nanggagaling sa bawat mga barangay at sa mga local government unit. Ay ngayon, sir, akin po ibibigay na sa inyo muna ang incumbent na barangay kagawad ng Barangay Daungan para isalaysay sa atin at sa inyo sa People's Council for Change ng National kung ano ang nangyayari sa kanilang barangay. Akin pong tatawagin si Kagawad Santi Villaluz. Si Kagawad Santi ang auditor? Opo, siya po ang ginawa kong auditor. Okay.
magandang hapon. Kagawad Santi. Magandang hapon po, sir. Lasa mo. Magandang hapon po. Okay. Naka-record ang ating usapan ngayon online. Opo. At ililinaw ko lang sa ating audience, sa miyembro ng mga People's Council for Change nationwide. Kami po ay mayroong consultation ngayon sa pagbubuo ng People's Council for Change chapter sa Barangay Daungan, Pagbilao, Quezon. No? So ngayon ay kinakausap natin ang mga opisyalis Barangay Executive Committee ng People's Council for Change chapter sa Barangay Daungan. Ito ay pinangunahan ni kasamang Jerry Luce, siya ang Provincial President ng People's Council for Change sa lalawigan ng Quezon. So ngayon ay kausap natin si Kagawad Santi, incumbent kagawad siya ng Barangay Daungan, at meron siyang ikukwento sa atin na sitwasyon doon sa barangay nila. No? So go ahead, Kagawad, pwede kang magsimulang kwento. Okay po. Ayon po doon sa aking pagkakatanda na wala nung eleksyon po nung 2018 ay wala po kaming binuo na Barangay Development Council. At ito po ay hindi nangyari kahit kailan ako'y nanungkulan. Nagsimulang manungkulan. At isa pa po ay nung panahon ng pandemya ay ang amin pong kapitan na si Kapitan Willie Sapra ay hindi na po siya umattend ng mga, hindi na nakapagpatawag ng mga session, hindi na po siya nakaka-attend. At ang meeting na po nangyayari, ang kasama po namin ay yung kanyang anak, yung anak na si dating kapitana si Mara Sapra Ariati. Yun po yung ano. At wala po kaming nagaganap ng mga budget deliberation, yung mga kung paano po yung mga budget na ilalabas. At ito po ay nangyayari na lang na nakapamili na o pinapipirmahan na lang sa amin dahil nga po kailangan ng bilhin. Ipipirma na lang po yun pong amin pong regular na nangyayari, yung nagagawa. Napirma na lang po kami sa mga pagpapurchase na ng mga ano po ito, mga project o supplies, ganun po. Aha. So sa makatwid ba, Kagawad, simula noong let's say Pebrero 2020, hindi na kayo nag-session? Wala na kayong session na naganap? Parang pong ang meeting lang pong nangyayari kasi nga wala ho siya eh. Hindi po matatawag na session ng isang ano kapag wala kang kapitan. Correct. Kaya po so, sino ang nasa meeting? Palagay po namin na meeting lang yung ano. Ay sino ang nagpe-preside ng meeting, Kagawad? Pag minsan po yung amin pong first kagawad. Parang presiding siya na sa meeting. Pero hindi session. Ano ang karaniwan na agenda sa inyong meeting? Minsan po ay yung ano, yung pagpaplano kung paano bibili ng mga pangayuda, yung ganun po yung ano. Pag minsan may nakukuha rin pong tulong at pinapaalam lang sa amin ng kanyang anak. Kung ang tawag doon ay meeting, so walang sanggunian sessions, walang barangay sanggunian barangay na session. Para pong ganun yun, para pong sa palagay ko, hindi o session yun kasi nga wala o yung kapitan. So, hindi kayo nagtatanong bakit wala yung kapitan? Yung authorization sa first kagawad to preside sa mga session. Nagbigay ng authorization si Kap? Hindi nga po nagbibigay. Aha.
Kaya wala pong wala po ako natanda na umupo sa unahan yung aming first kagawad para mag-preside sa session. I see. Tsaka dapat pagka ganoon, mayroong resolution man lamang, ano? Na siya. Yun, parang isasubmit sa municipal or approval, siya ang nagpe-preside. Wala pong dapat ganoon. Opo. Ikalawa, dapat mayroong sulat, formal na sulat ng kapitan sa sangguniang barangay kung bakit wala siya. Meron nag-leave ba siya? Meron ba siyang leave of absence na isinumiti sa inyo o kaya sa munisipyo? Ay, wala pong ganun eh. Parang natatandaan ko sinasabi dahil senior na eh. Bawal lumabas. Grabe. Palusot pa siya. Ilan taon na ba si Cap Sapra? 70 na po ata yun eh. 70. Bata pa yun. Nagpapalusot. May sakit ba yan si Kapitan Sapra? Ay, sa palagay po namin eh. Hindi nga lang po namin lamang kung ano talaga yung sakit. Pero nakikita po namin parang minsan ay parang wala siya sa yung bagang lalakad lang ng Wala sa wisyo, nakakausap nyo ba? Ay wala na po, hindi na po. Wala na. Minsan po may nangyari kami, para nag-zoom kami. Okay. Siya nag-preside? Nagpakita lang doon sa picture. Sa laptop, nagpakita lang yung mukha niya. Pinakita, tapos parang pinicturean nung secretary. Tsaka pinakita lang siguro po na parang mayroong session. Okay. Dahil nasa Zoom, hindi siya nalabas dahil senior. Pero wala akong sinabi, naka-picture lang, nakatingin lang, wala namang para pong hi lang, hi. Ganun lang po Ang gumawa ng ganoong documentation, yung sekretarya ng barangay. Ay, yung po ay natandaan ko, pero hindi ko alam kung anong paka nila doon talaga. Pero siguro, palagay ko pa para ipakita na nagkaroon kami ng session. Ganon na nga yun. Gustong gumawa ng mga falsifikadong dokumento na palilitawing gumagampan pa rin ng tungkulin yung kapitan na yun. Parang gano'n na. Sino yung gumawa nun? Sekretary ba yun o anak niya? Ay, yung pong nagkuha ng picture ay yung sekretary tsaka yung isa naming kagawad na pamangkin niya. Actually, yung mga kasi po siya pangulo sa liga, ang umatin po yung kanyang pamangkin na kagawad. Sa may meeting ng mga kapitan, ang natin po ay yung pang-apat na kagawad yun, si Kagawad Ares Belela, yun po. Pamangkin po niya. Ay, tuwing kailan ang pulong ng ABC? Para pong regular naman yun, regular po na meeting nila, lagi pong meron. Kaya po nakaka-attend po ng madalas. Isang linggo, gano'n? At para po namang once a month lamang itong sa liga. Sa liga po. Sa makatwid, siya bilang presidente ng ABC na liga, hindi na rin siya nakakagampan ng tungkulin. At ang pinapadalo ay ang kanyang pamangkin na ika-apat sa rangko sa kagawad. Oo, sa kagawad. Opo, yun po. So, hindi ba na-question yan? Di ba tinanong yan ng Sangguniang Bayan? Sangguniang Bayan? Oo nga po, minsan kami nagtanong eh. Nagtanong po kami sa Sanggunian kung anong maganda ron kasi hindi na nga po Pero ang sagot daw po parang umaattend pa naman daw po sa Zoom. Kasi parang mayroong po diyan na parang para po bang 3 beses at least may isa siyang attend. Ayun, nagpapakita po ata sa Zoom. Wala po siyang naka-live lang. Oo, nakita lang sa camera. Yun. Pero hindi nagsasalita. Wala na po. Yun po, alam ko, pero yun ang dahilan nila na na-attend naman daw ng
August na. Hindi po ako, hindi Bakit? daw po. Bakit gano'n? Hindi ba meron bang kasulatan? Yung nga, dalawang bagay ito, no? Ang una, dapat meron siyang formal na sulat sa sanggunian na ang dadalo ay ang kanyang pamangkin. Pangalawa, dapat meron siyang sulat sa sangguniang barangay na ang magpe-preside ng sesyon ay ang first kagawad. Meron po bang gano'n na sulat? Wala po eh. Wala po ako natandaan mga ganang sulat. So merong, pagka ganito nakikita kong nagtatakip ang sangguniang bayan, pinagtatakpan ng vice mayor o kaya ng mayor itong kapitan na ito. Ano bang relasyon itong kapitan na ito doon sa sanggunian? Kay vice mayor, meron ba? Kay mayor, may relasyon ba siya? Ay, kasi po ito tiyuhin ng amin pong mayor. Tiyuhin ng mayor, itong kapitan Sabra. Opo, yung mayor po namin, yung tatay niya, kapatid ng asawa ni kapitan. Kapatid ng asawa ni kapitan ay sino ba mayor nyo? Si yung anak si Mayor Sherian Portis Palikpik. Si Sherian Palikpik. Ay. So, humingi ba kayo ng paliwanag din kay Mayor? Bakit nagaganap ito? Ay, dahil nga po sa sitwasyon talagang hindi rin kami makapag-ano ng ano eh. Hindi na rin kayo wala pong kung ang iniisip ko kasi para sa akin, dapat nga yung sanggunian, mas malaki yung function niya doon eh. Dapat sila yung nag-aalma eh. So, kung hindi po sila nag-aalma, ano po sa barangay, wala ako naman ding Grabe yung naman. Papalagay ko na wala kami makakampi doon sa sangguniang bayan pag sinampan namin yung po. Okay. Isa pa. Yung bang DILG field officer, municipal, anong tawag dito, yung MLGOO. Ay, MLGOO. Sino ba yung MLGOO dyan sa Pagbilao? Si Mrs. Pilaes po ang alam kong apelyido. Si Mrs. Pilaes. Na itanong nyo na ba sa kanya bakit nagaganap ang ganyang sitwasyon sa inyong barangay? Meron po akong isang pagkakataon na nakausap ko yung first kagawad. Kasi nag-reklamo din siya eh. Parang nagpunta siya doon kay Mrs. Pilaes. Pero ang sagot daw po ay nariyan pa daw naman yung presensya ni Kapitan. Aba. Yun po ang sabi. Naroon yung presensya. Pero wala na nga po, yun lang. Presensya lang. So ang tawag nila doon kapag na-picturean siya ng Zoom, yun na yung presensya niya doon sa kanyang tungkulin. Ganun ba ang ibig sabihin ni Pilaes? Parang ganun na nga po yun. Parang ganun nga po. May iba ako, Kagawad Santi. Kamo, noong pang-ilang term na ba ni Kapitan Sabra? Yan po kasi nagsimula ng 2002, tapos nung matapos, yung kanya namang anak, natapos din yung termino ng anak, tapos siya naman uli po ang pumalit. Okay, so nakabalik uli siya noong 2018. Nitong nakaraang eleksyon. Kasi natapos na po yung anak eh. Okay, so panibagong term uli siya. Uli. Okay. Noong maihalal uli siya, noong 2018, babalik ako dun sa punto ng Barangay Development Council, ha? Nagpatawag ba siya ng assembly ng mga organisasyon sa barangay para itayo para pumili ng kinatawan ng mga organisasyon na uupo doon sa Barangay Development Council? Naganap ba yun?
Sa pagkakatanda ko wala eh. Wala pong ganong nangyari. Mangyayari yon sana kung mayroong executive order, alinsunod ito sa local government code, na at least doon sa unang 10 araw, pagkahalal niya o pagkatapos niya sumumpa, first 60 days, dapat magpatawag siya ng parang assembly ng mga civil society organizations sa pamamagitan ng executive order niya. Naglabas ba siya ng executive order or barangay resolution? Meron ba? Wala din po akong matanda na naglabas po ng ganun eh. Wala po. Okay. Sa Makatwid, sa simula't simula, walang umiral na Barangay Development Council. Meron ba? Eh, sa pagkakalang po wala po. Pero sa papel, hindi ko po alam. Baka meron po silang ginawa. Pero doon sa realidad, wala po. Wala po. Grabe ang anomalya na yan. Nakakatawang parang kengkoy yung kapitan na yan. Alam niya kaya ginagawa niya. Pero kamo, paulit-ulit na siyang kapitan, pero hindi niya pinapatupad ang batas. So, yun ang unang punto ko. Ang pangalawang punto, ito yung nagsisimula tayo sa 2018, yung unang taon ng pagkakaupo niya. Ito, wala pang COVID, kaya 2019, o at least 2 taon, na umiral na siya ay nanungkulan bilang kapitan na wala pang COVID. Sa 2 taon na yan na wala pang COVID, kamo hindi nakapag-buo ng Barangay Development Council. Sa Makatwid, paano nagaganap yung tinatawag na Barangay Development Plan? Yung taunang budget ninyo, halimbawa yung annual investment plan, paano nabubuo yun? Meron ba? Wala po kaming ganun eh. Natatandaan ko lang po kami pagka yung bago matapos yung tinatanong lang po kami kung anong mga proyekto ang isasuggest namin. Pero doon sa plano po parang hindi namin napapag-usapan yung kung anong plano ang dapat gawin. Kasi nga, sa session din lang namin, parang regular session din lang po yun eh. Ayun. Kasi magkakaroon ng problema na nga talaga yan. Malaking anomalya ang ginawa ng Kapitan Safra na yan. Dahil unang-una, alinsunod sa batas, kailangan magbuo ng Barangay Development Council dahil buong sa or BDC kung tawagin, dahil sa BDC isasagawa naman ang Barangay Development Plan. Karaniwan, halimbawa ngayon, buwan na ng Setyembre ngayon, sa katunayan, sa ibang mga barangay nationwide, pagpasok pa lamang ng Agosto, Setyembre, pinag-uusapan na ang budget para sa susunod na taon. Kaya kahit sa munisipyo o sa lalawigan, sa probinsya, yung last quarter hanggang Disyembre, pinag-uusapan na yung budget deliberation. Doon sa budget deliberation, ang nagsasagawa noon ay yung Barangay Development Council. Doon magsisimula yun. Dahil yung Barangay Development Council, pero ang 25% na pinatawan doon ang mga organisasyon doon sa barangay para tumulong sila doon sa pagbubuo ng plano ng barangay para sa susunod na taon na tutugma o sasalamin doon sa pangangailangan o serbisyong kailangan ng mga barangay. Hindi naganap yun, kagawad? Hindi po, wala pong naganap na gano'n po. Wala po. Hindi nyo ba naitanong naman bakit hindi nagaganap yun? Para po kasing nasanay na gano'n na nangyayari, dadating na lang yung papel, paperma na lang po namin eh.
Sanay na kayo ng gano'n. Kaya nga po eh. Ilang taon ka ng kagawad, Santi? Ilang taon ka ng kagawad? Ilang term ka na? Ngayon po ay kasi napupuspon po lagi. Oh. Ay ilang taon na po kami dire-diretso eh. Ay isang So, beses kung natalo siguro 2007 to hanggang 2010. Tagal-tagal na rin po. so mga nakadalawang termino ka na ba? Parang pakatatlo na. Patatlo. At tatlo na. Kaya lang po So, naputol. Parang naputol lang po ba dahil natalo ako nung sa iyong karanasan, sa tatlong termino mo, kahit sa ibang mga kapitan, nagaganap ba yung ganoong deliberasyon ng BDC para sa taunang Development Council? Ay parang wala po eh. Wala po ako natandaan noon eh. So simulat sa poll talagang hindi umiiral ang pagbubuo at function ng BDC. Pero familiar ka, alam mo yung BDC na kailangan. Ano ko po yun, nakikinig ko po yun. Nag-attend kami ng seminar eh. Barangay Development Council, kailangan talaga dun sa ano eh. Oo. Sinong seminar? Sino nagbibigay ng seminar? DILG? DILG po. So kapag sinasabi nila yon doon sa seminar, anong report ang ginagawa nyo? Na ikukwento nyo ba? Na banggit nyo ba sa kanila? Na i-report nyo na hindi nagaganap yung ganyan? Ay wala pong ano eh. Wala pong nagsasalita tungkol dun eh. Pero ano nga lang po, edi pag may reklamo, sabihin nyo sa kapitan. Minsan may nagbibiro yung DILG, edi kung kaya nyo si kapitan, edi sabihin nyo. Ay minsan nga, ano ng payo? ay, parang gano'n na payo ng sa training. Sa training, nakikinig lang po na. Ilang araw ang training ninyo? Parang annual po yun eh. Parang gano'n. Annual. So mga tatlong araw kayo? Yung kung parang, para po yun, 3 araw. Isang araw lang ang session pero gala na yung 2 araw. Ano gano'n ba? Hindi mo naman. Mayroon pa rin ano. Tinindiro lang kita. Grabe yan ha. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang takbo ng barangay. Marami ako nakausap ng mga kagawad at kapitan at mga ilang anomalya. Pero ngayon lang ako nakarinig ng ganitong nagpapanggap na guilty siya, nagpapanggap na nakakapamuno pa siya kahit na hindi na. No? So ano ang naiisip ninyo na unang-una ganito, no? Ayaw nating masakripisyo ang service delivery sa barangay. Ayaw nating maganap yung ganitong anomalya, itong malaking anomalya ito na patuloy siyang tumatanggap ng sahod mula sa pondo ng gobyerno pero hindi na siya gumagampan ng tungkulin. Sa katunayan, na isang araw, meron akong natanggap na report na hindi na nga siya pumipirma sa mga dokumento. Halimbawa sa mga ID at iba pang mga parang pass, kundi mga ini-stampad na lamang ang kanyang pirma. No? So, hindi na talaga siya ang personal na pumipirma sa mga dokumento o mga report. Totoo ba yan? Ay, opo. At yun na po ang nangyayari. Tatatakan po. Tapos may initial lang yung sekretary o isang kagawad minsan. Tatak na lang po. So, kasi pong mga dokumento, ay hindi naman po sa barangay pinipirmahan, sa bahay nila. Hindi po namin alam kung hindi po namin alam kung si kapitan baga talaga ang napirma. Ayun. Yung secretary, barangay secretary at treasurer, kamag-anak ba ni Kap yun? Appointed po niya yun. Matagal na pong Appointed, pero hindi niya kamag-anak. Hindi po niya kamag-anak, pero mga close friend po niya. Pareho, yung secretary at yung treasurer. Opo.
Close Anong friend ko pangalan ng secretary ng barangay? si Ronalyn Magsumbol. Ronalyn Magsumbol. Ronalyn Magsumbol. Magsumbol. Oh, tapos ang treasurer po ay Olivia Rala. Olivia Rala. Okay. So, kasama ito sa mga nakikipagsabuatan kay Kapitan. Ay dahil po silang gumagawa po ng mga dokumento ng Barangay Daungan, ay yun po ang ano, sila po ang taga-ayos naman ng mga dokumento eh. Darating na lang po sa amin, di papermahan na lang po namin. Okay. Oposisyon ka ba, Santi, o doon sa grupo? Ayo, kaya ang pinapalagay ko kasi ako dahil ako'y solo, wala rin magagawa yung aking ano. Isang boses yung kasi ang aking ano po nung una. Mag-isa lang. Mag-isa lang ho. Meron mga ano, ay yung hindi ko alam talaga yung ibang kagawad na ano. Wala akong makakakampi doon na talagang ano. Sasalungat doon sa ano, sa mga kanilang mga plano. Minsan ay mga pag-purchase yung ganun. Alam mo ba kung magkano ang taunang budget ng Barangay Daungan? Yung era po. So, era nyo, halimbawa, magkano? Ngayon ay 2.4 na po ata ngayon. 2.4 ang pagkakalang po. 2.4. Okay. Hindi ko lang po alam kung natagdagan na ho. Hindi na nga ako sure dahil ano po eh. Dahil nga hindi na rin namin, merong umingkris na ang era, hindi na ho namin napapag-usapan naman. Eh lalo nga po yun. Itong 2021, Santi, 2021 budget, alam, natatandaan mo kung magkano? Ay wala pa pong ano ay. Parang yun nga po, nasa po 2.5. Humigit ko mula 2.4. May mga ganun. Okay. Yun yung regular nyong budget. Ano? Noong pumasok ang pandemya ng COVID-19, meron ba kayong emergency fund o naglabas ba kayo ng resolusyon para sa suporta sa barangay? So, napapag-usapan po namin yun, emergency fund eh, pero wala nga po si Kapitan. Ang kausap namin ay yung kanyang anak. May emergency fund po talaga kaming ano, kagaya po pang may bagyo. Yun po, sasabi na yun, kailangan pong ilabas yun. Yun, magsasangayon kami na ilalabas. Pero pag purchase, hindi na po namin alam kung dadating na lang, nakabili na sila. Ganun po. So, sa makatwid, di iba yung dalawang bagay yung binanggit mo, no? Yung isang budget ay para doon sa emergency fund para sa COVID. Yung isa naman, emergency fund para doon sa disaster. Sa disaster. Di magkahiwalay na budget yun. Ano? Opo. Di ko pareho naman. Alam mo, natatandaan mo magkano yun? Ay, yun nga po yung eksaktong ano, yung pera, hindi na po namin na ano kasi nakikita na lang po namin yun pagpipirma na eh. Sa pinirmahan nyo, magkano? Pinipirmahan, hindi na ako nakapagbalak mag-picture na nung mga budget namin eh. Yun na rin ang ano. Pero nababasa mo naman. Oo, nakikita ko po, nababasa ko naman. So, hindi mo natatandaan kung magkano yung binasa mo. Eh, malalaki po, mga 250, mga ganun. Ganon. 250,000. Meron ganun po. May 200, 250. Meron po kaming mga project na anong tawag dun, parang hindi mo na ginawa. Yun na, yun, parang kung ganun. Okay. Alam mo bang lahat ng mga binanggit mo ay natak sa batas? Ay, palagay ko nga po, ayon dun sa mga sinasabi po ninyo, ay labag na po yun.
Oo. Labag sa batas, liban doon ay may tinatawag na napantawag dito sa falsification of parang forging siguro dahil hindi naman siya talaga na ang pumirma. Falsification of public documents, no? Ganon din yung kasi sa batas at least 3 beses na hindi ka makadalo sa session ay meron ng administrative sanction yun eh. Alam mo ba yun, Kagawad? Parang alam ko po yun. Parang ganun nga. Ano hindi nakaka-attend. Oo. Kung simula nung pandemic, palagay natin Pebrero 2020, ilang beses ang session nyo? Once a week ba o twice a month? Twice a month po. Twice a month, ano? So ipalagay natin sa 10 buwan noong 2020, edi 20 session dapat ang napamunuan ni Kap Sapra, no? Ngayong 2021, Setyembre na ngayon, so 9, 18. So 20 plus 18, so 38 session dapat ang kanyang ginampanan na, no? Pero sa lahat ng 38 session na yan, ay invalido na siya, no? Opo, alam ko po. Wala na po siya, hindi na po na-attend talaga. Hindi na siya nakaka-attend. Ano? Minsan po may pangyayari nga ho, yung parang Zoom. Zoom lang, nagpakita lang siya. Ganun po yung... 38 session supposedly, pero kung ilang beses pa siya nagpakita sa Zoom para mapicturan lang. Ilang beses yun? Isa lang po, isang beses lang. Isang beses, may 38 session na pinag-uusapan natin dito. One appearance sa pamamagitan ng Zoom out of 38 session. So the rest, yung 37 session, wala yun, bogus yun. Wala na po. Wala na nga po pating nangyayaring session. Wala nang session. So paano kayo, yung honorarium ninyo, paano nyo nakukuha? Yun nga po ang di ko rin alam. Baka meron pong report sila ng meetings minutes ng meeting ng session kahit wala pong nagaganap na session. I see. So ginagawa yun ng treasurer o kaya ng secretary. So nakakatanggap pa rin kayo ng honorarium ninyo. Regular yun, hindi na dito. Regular po. Opo. Okay. So, yun nga lang, wala nang resolusyon, wala nang ordinansa kayo nagagawa, ano? Hindi na kayo nakakapag-usap pa. Sa Makatwid ay paralisado, no? Paralisado ang sangguniang barangay. Yung sangguniang barangay po ay sa palagay ko ay parang ganun, no? Paralisado, pero yung mga gampanin po sa barangay, parang nagagawa po naman namin, nagagawa. Halimbawa? Yung halimbawa po ay gayon, pamimigay ng ayuda, project, diretso siyang diretso naman po. Ang problema nga, yung dapat talagang nangyayaring natural ay hindi nangyayari. Okay. Halimbawa po yung kaya umiiral pa rin yung pagsiservisyo sa barangay. Halimbawa, yun, nairal po. Barangay permit, gano'n. Opo po, yung barangay. Sedula. Renewal ng mga... May patawag pong reklamo, meron po. Pulong sa lupon, may gano'n pa rin. Nagaganap pa rin yun. Ay, lupon wala po eh. Nabanggit na yung stamp pad. Wala ding lupon. Wala po yung lupon. Wala. Ang umatin po nung sa natatandaan ko, pag may mga reklamo, ang umaharap ay nung malakas pa si Kapitan. Ay si Kapitan po.
Si Kapitan po ang mamaharap. Ay ngayon po ay di ang mamaharap ay yung pamangkin, yung kagawad ng ano eh. Yung kagawad pong pang-apat. Yun po ang naharap sa mga ano na dapat yun eh. First kagawad po ang naharap lagi. Anong pangalan ng pamangkin? Naka-attend yung first kagawad sa mga ano. Pero mas malimit po ay yung kanyang pamangkin. Anong pangalan ng pamangkin niya? Si Kagawad Aris Bilelap. Babae ba yun? Lalaki po, lalaki. Aris Belelak. Aris Bilelap. Oh, lalaki po yun, lalaki. Mga binabay lang. Okay. Hindi bali. Okay. Kung magsasampa ng inquiry o katanungan ang People's Council ng Lalawigan o kaya magsampa ng reklamo, nakahanda ba kayo na tumindig para doon, para maituwid ang ganyan? Para lang po naman sa kaayusan ay wala pong magiging problema. So ang People's Council for Change, pamamagitan ng pamumuno ni Jerry Luce sa Lalawigan, ay nag-organize ng mga chapter sa bawat barangay para ituwid ang mga anomalya liban sa korupsyon. Kasi hindi lang korupsyon ang nagaganap dyan sa daungan, kundi malfunction mismo ng buong barangay council. At malaki ang pananagutan ng kapitan na yan, si Kapitan Sapra, dyan sa ganyang sitwasyon. Ano? Madali lang namang sabihin na dapat mag-report siya medical leave sana. So, liban doon sa ganoon, ihilingin natin ang paliwanag ng municipal mayor, ni Mayor Palikpik, at ang vice mayor kasi siya ang presiding officer ng sanggunian, at ganun din ang otoridad meron yung kanyang inyong ikaapat na kagawad para tumayo bilang acting ABC president. Ano ba yun yung tama ba yung naintindihan ko? Siya ang humalili sa kanya bilang... Siya po ang natin, pero wari ko po yung gumaganap ay yung vice president. Nire-represent lang niya ang barangay Daungan. Naroon lang po siya para sa barangay Daungan as kapitan. Okay. Pero as ABC po, parang hindi po ata. Hindi. So, yung ABC mismo, yung liga, yung vice ang umaakto na bilang OIC. Ayon po sa pagkakalang ko ay ganun. Okay. Di tama yun, ano? Kung ganon, alam din ng liga na siya ay may sakit. Ay, sa palagay ko po alam nila. Hindi, dapat mas malimit. Mas malimit po kasi ang kanyang dun eh, ang function niya dun eh, sa Sangguniang Bayan. Lalo na po nung pandemic. Kasama po siya lagi sa session ng ng Sangguniang Bayan tuwing Lunes. Si Sapra? Opo, dahil po ABC member, parang ABC nga po. Nung wala pa siyang sakit? Nung wala po sakit. Ano ba ang inyong palagay na sakit niya? Ay sa sakit nga po niya ay wala po kaming yung opinion na lumilitaw? Sa kaalaman doon sa kanyang sakit. Wala bang opinion? Ang sa amin nga lang po, nakikita namin, ay para po siyang lang, hindi na po siya naimik eh. Pag kinakausap niyo, naimik? Hindi naman po pati na nakikipag-usap sa amin. Wala na po.
kahit perma po ay basta yung kanya lang, tatak na nga lang po ang ginagamit sa amin. Sa barangay clearance, yan, sa mga ID na binibigay po. Sa iyong personal na obserbasyon, ano ang sakit niya? Personal mo lang na obserbasyon. Hindi ko po masyadong pero wala po akong masyadong alam doon sa sakit niya. Kasi wala pong sinasabi kahit doon sa aming Kasi yung mga katulong ay nakakausap naman namin pero talagang hindi rin na-emit. Narinig ako na Alzheimer's disease. Yun nga din po, parang... Narinig niyo ba yan? Alzheimer o Parkinson's disease, parang ganun. Alzheimer o kaya Parkinson's. Yun po ay naririnig lang namin, pero wala po akong personal na, kaya hindi ko po masabing yun talaga ang sakit niya. Walang konfirmasyon. Okay. So, mabutit ganito, natutuwa ako na nakipag-ugnayan kayo kay Jerry para sa pagtatayo ng chapter ng People's Council ng barangay. Ang People's Council kasi ay magiging katuwang sana natin yan sa mga LGU, sa barangay, sa munisipyo, sa Kapitolyo, para sa parang partnership para ma-deliver ang mga serbisyo sa mamamayan. Ngayon, ito ay sa diwa ng tinatawag na participatory governance. Yung participatory governance kasi ay parang nabubuo yung ganoong mekanismo sa pamamagitan ng paglahok ng mamamayan, organisasyon ng mamamayan doon sa function ng paggobyerno sa pamamagitan ng Barangay Development Council. Ngayon, ang isang nakakalungkot kamo sa sessionalize mo na hindi umiral ang Barangay Development Council sa Barangay Daungan. Kung ganon, kailangan pagsikapan na maitayo ang People's Council sa inyong barangay para himukin ang kasalukuyang pamunuan ng barangay kung wala man si Kapitan Sapra. Karaniwan ang succession, yung role of succession ay ang gumagampan bilang punong barangay ay yung first kagawad na no? Paalala ko pala, bakit hindi gumampan ng ganoon yung first kagawad na nakalipas wala po kong personal na kaalaman doon sa bagay pero nagtataka rin ako kung bakit umayaw siya. Nababayaran nakipag-usap, nakausap po sila ng ang pamilya ni Kapitan Ang kinausap ni Kapitan ang pamilya ni First Kagawad. Anong pangalan ng First Kagawad? Redentor Guerrero po. Redentor Guerrero. Okay. Sige. Nandyan pa ba si Ka Jerry? Narito po. Dede. Gusto kong makilala yung kwan. Kasama nyo ba yung ibang officers? Opo, narito pa po. People's Council, nandiyan ba sila? Pangulo muna. Sila na po ba lahat? Isa-isa. Sige, isa-isa para makilala ko. Baka hindi kayo magkasya sa sa camera. Siya po, tatay ko po. Si tatay. Yeah. Ganun ba? Si tatay ay member ng People's Council?
Magandang hapon, tatay. Ako po, Ano pangalan po nila? Sancho Ako po si- Villalos. Ano ba? Sancho Villalos. Dati pong kapitan. Kayo ang dating kapitan ng Barangay Daungan. Opo. Dario ba? Ano? Pangalan mo? Sancho. Sancho. Juancho. Sancho. Sancho. Okay. Opo. Kumusta po kayo, Tatay Sancho? Ay, okay man naman po. Naririnig niyo yung pinag-uusapan namin ni Santi kanina tungkol sa sitwasyon ni Kapitan Sapra, no? Opo. Na hindi na pala nakakagampan ng tungkulin ito simula nung pumutok ang pandemic na COVID-19 noong Pebrero noong 2020. Parang yun ay bago dumating po, hindi na nagpapangsyon talaga. Bago dumating yung pandemic. Bago pa man dumating ang pandemic, hindi na siya Opo. ano pong malalaman yung karamdaman niya kung mayroon ba? Ay hindi matinding sikreto po yun eh. Hindi nila sinasabi. Kasi tungkulin dapat nila yun na ipaalam sa publiko dahil nasa sakripisyo ang pagsiservisyo sa barangay eh. So may liability sila roon, may pananagutan sila roon sa ganong bagay na pinagtatakpan nila ang kanyang tunay na kalagayan ng kanyang kalusugan. No? So natutuwa po ako, Tatay Sancho, na nakipag-ugnayan kayo kina Jerry para maitayo ang chapter ng People's Council for Change diyan sa Barangay Daungan. Ano? Kayo po ba ang isa sa opisyalis ng People's Council ngayon? Hindi ngayon lang po namin binuo. Opo. So, ikaw po ba ang pangulo ng chapter? Opo. Okay. Ilan taong ka na, Tatay Sancho? Madami na po, 71. Malakas pa yun. Bata pa yun. Kababata ko po yun. Kababata ko po yun. Si Kapitan. 71 lang pala eh. Malakas pa yun. Okay. Ilan po ang anak niyo, Tatay? 4 po. 4. Itong si Santi, ang Panganay. panganay niyo. Okay. Kabuti nakakagawad din pala siya. No? Okay. Pwede po bang makilala yung iba pang opisyalis ninyo? Opo, nari po. Magandang hapon po. Magandang hapon naman. Anong pangalan mo? Randy Villalos po. Sandy. Randy. Randy. Opo. Okay, Randy Villaluz. So, miyembro ka din ng opisyalis ka rin ng People's Council diyan sa bagong buo ninyong chapter. Opo. Anong position mo diyan? Tinalaga po bilang Vice President. Ikaw ang Vice President ng chapter. Okay. Naririnig mo naman yung salaysay, yung sinasalaysay ni Sati kanina. Naobserbahan mo rin ba yung ganong takbo ng barangay na hindi na gumagampan ng gawaing ng normal na gawain? Wala po nung kulang, mapaw po ay wala na pong wala namang nagawa na. Hindi na po napalabas ng bahay, bihira na. Parang may sakit nga po, hindi na nalabas. Hanggang ngayon. Ganon. May naririnig ka bang nature ng kanyang sakit? Anong sakit niya? Wala pong sinasabi ang pamilya. Hindi nila sinanay. Para hindi nilalabas nila, sekreto. Sekreto, matinding sekreto. Ayaw pa alam at baka. Pero alam mo bang yung pagsisikreto nilang yan ay talagang niloloko nila yung buong barangay at bayan? Totoo po yun. Talagang niloloko nila tayo.
Oo. Kaya lang, walang salita nga po sa aming barangay dahil siguro sa takot. Sa ano gawa ng hawak din po ng mayor Aba, may pananagutan din yung mayor at vice mayor din sa ganyan, ano? Nakahanda ka ba tumindig para magsampa tayo ng reklamo? Opo naman. Basta sa katotohanan yung atin paglalaban natin. Oo, kailangan nating ituwid yung ganyan dahil ayaw nating manatili at tumagal pa ang ganyang anomalya, no? Isang fraud yan fraudulent talaga ang ganyan. Pinagtatakpan ng pamilya at ang sangguniang bayan mismo, no? Opo. Tiyuhin pala niya yan, kamag-anak pala niya yan. Tiyuhin ng mayora po. Tiyuhin ng mayora. Talagang pinagtakpan, mayroong sabwatan. Lumilitaw talaga ang sabwatan. Okay, sino pang kasama niyo dyan na opisyalis? Ito, ito. Sino? Ako po kayo. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ano po? Ako po si Justin. Ano pong pangalan nila? Anacleto Roque po. Ako po isa sa justice doon na buhat nung ako mapapo ay yung mag-ama, yung ama muna at saka yung anak ay ako lang tatakot kung bakit sa aming barangay lamang ang walang soldo ang justice. Lupon yung sinasabi niyo po. Oh. Miyembro po kayo ng lupon ng barangay. Oh, justice po ako ng barangay. Justice ng barangay. Oh. Wala kayong allowance? Wala. Buhat po nung gawin nila ako. Oh. Hindi ho nakatikim mala kahit isang soldo at Nung binigyan kayo ng appointment, hindi ba nila sinabi yun? Hindi na ho, hindi ko na. Sa bagay ang dahilan naman nandin na ang ginagawa naman na ho nila pag may problema mga tao sa bagaw na, siyempre, nangangailangan ng justice yan, ay sila na po ang naganap. Wala pa ako, kaya ako hindi makapaghabulong gaano, ay hindi kami pinapaganap sa aming pagkatungkulan namin bilang justice. Maalala ko tayo, anong pangalan mo tayo? Anacleto Roque. Tatay Anacleto, yun pong ibang justice member, may natatanggap po ba? Ay, lahat po na barangay, ay sa amin po wala talaga. Sa barangay po, sa Duungan po, wala. Doon sa ibang barangay, nababalitaan nyo, meron? Meron po sa mga karatig barangay, meron. Magkano po natatanggap nila doon? Ay yata ho naman sigon din sa income din ng barangay. Doon sa kalapit na barangay na binabanggit mo, Tatay Anacleto? Gaya ho sa pinagbayanan, ang alam ko 1-2 sa isang buwan. 1-2. So, sa mga nakaraang naging justice dyan sa barangay Daungan, nagbibigay ba sila simulat sa pulo? Hindi. Yung mga naunang mga justice sa barangay Daungan, nagbibigay ba? Ay, hindi rin ho. Hindi ako nakaalam na may binigyan. Kaya tataka bakit naglagay pa ng justice. Binigyan ng katungkulan. Kaya ang kung ilang patihon nila, hindi nila binigyan ng karapatan ng justice na maglingkod na halimbawa ay tagapayo, ganon. At yun po ang kunin ng pagkaalam ko sa justice ay tagapaya-mayapa. Tama. Kaya naganap na ng aming katungkulan ay bakit pa inilagay kami. Tanong niyo po sa kanila kay Kapitan yung bagay na yan. Hindi kami
Anong taon po kayo nagsimula bilang justice? Buhat po nung siya, tapos yung anak, tapos matagal na panahon. No? Simulat sa pool pa. Sa bagay ko paring Sancho, ako justice na rin. Siya kumuha sa akin ay. At ngayon nga, meron din akong kunay, may idea ako ng pagka-justice. Ay kaso hindi rin ako nakatikim. Justice para ang justice sa tuungan hindi nakatikim ng suldo. Kailangan gumawa ng resolusyon para magkaroon ng, alam ko kahit sa libo na. Bagay naglagay pa sila ng justice ay hindi pala nasusuldahan. Honoraria kung tawagin. Ano? Ayun lang po. Naririnig niyo po, Tatay Anacleto, yung pinag-usapan namin kanina ni Santi, na hindi na pala nakakagampan ng gawain si Kapitan Sapra. Talaga, medyo mahirap na namin makita sa bahay. Mismong bahay niya, tabing karsada, hindi namin makita na Parang, ang alam namin talagang marami sasabing may sakit. Parang hindi na kayang gampanan ng kanyang pagka-kapitan. Oo nga. Pagka ganun po ang sitwasyon, ano pong nakikita niyong dapat gawin? Na hindi na siya nakakagampan ng gawain? Dapat mag-resign na siya at may bigay na sa ibang manunungkulan ang kunay. Susunod. Karaniwan, yung unang kagawad, ano? Oo. Rule of succession ang ipatupad, ano? So ito ay dapat lang na mag-resign na siya, kung hindi man ay tanggalin na siya ng ganito, dito papasok. Yung pagkaalam ko, kaya si Kapitan ay gustong maging kapitan doon. Ang gusto niya maging sa ABC siya. Para ang suldo ay suldo ng kagawad ng bayan. Oo nga. Kung siya ang bayan. Kaso hindi na siya nakakagampan ng tungkulin niya. Valid na siya. Salamat po. Yun na lang po. Yung po ang ganang akin lang. Sige, maraming salamat Tatay Anacleto at tumulong po tayo na mapalakas ang People's Council dyan sa inyong barangay. Ano? Deliver mo na. Salamat po. Salamat din po, Tatay. Napaano nyo, Sir Justin? Oo, grabe. Na-meet ninyo, ang wala lamang po dito ay yung ating secretary. Babae po yun. Busy ba? May trabaho po, hindi lang nakahabol. Okay. Ang importante po sa akin ay gagalaw ang People's Council for Change ng Barangay Daungan. Okay. Para maituwid kung ano man yung nangyaring hindi karap na dapat ay mangyari, ay hindi nangyayari sa Barangay Daungan. Alam mo, Jerry, binabati kita, congratulations dito sa ganitong initiative dahil natutukoy natin ang mga anomalya, hindi lang kaugnay sa korupsyon, lagpas pa sa korupsyon ito kasi panlilin lang ito sa publiko na nagpapanggap na patuloy siyang nililin lang niya ang barangay niya kahit na invalido na siya, no? At dito ay kailangan talagang maiorganisa ang organisasyon ng mamamayan sa pamamagitan ng People's Council for Change, no? Ipunin ninyo ang iba't ibang mga organisasyon diyan sa barangay at i-meeting ninyo ang bawat opisyales at
miyembro at hilingin ninyo sa munisipyo, gumawa kayo ng petisyon. Sa katunayan, pwede kayong gumawa ng petisyon, surat petisyon sa National Executive Committee dito sa People's Council for Change. At ipadala natin doon sa opisina ng DILG. Opisina manage. Naririnig mo ako? Opo. Ipadala natin sa Bantay Corruption Program, Management Office sa ilalim ng opisina ni Yusek Maco Bensing Return. No? Para hilingin natin ng tulong at klarifikasyon doon sa kung ano ang nararapat na hakbang at maituwid ang ganitong fraudulent na takbo ng Barangay Daungan. Ano? So ito ay nagkukwentahan kami kanina ni Santi, ni Kagawad Santi, around 38 session, kung 2 session a month ang ginagawa dyan, 38 session ay hindi na nakakagampan si Kapitan Sapra. 3 session lamang na absent ang isang kapitan ay meron ng administrative sanction ito Yun na nga po Sir Justin, ang aking iniisip. Bakit ganyan nagpatuloy? Inabot ng ilang taon, may gitna taon ang binilang. Halos na 2 taon. Bago kung hindi pa tayo nagsimula at hindi nag-materialize yung isang barangay Mapagong, ay baka hindi itong MLGOO ng Pagbilao ay hindi gagalaw. Malaki ang pananagutan niyan si Pelaez, yung MLGOO dyan. Nakatunga na lang. Sir, actually ngayon, meron ako pinakikilos. Hindi lamang po itong 2. Ang aking lang kinakatakutan, ang aking lamang inaanuhan, yung aking mga kausap sa bawat barangay. Yung iba ay may member ng sanggunian, ay ang kanilang problema na natakot. Ang sabi ko nga ay ganito huwag na kayong matakot dahil alam na ng People's Council for Change sa national, sa committee, sa Manila, na halos lahat yung 27 barangay ay hindi tama ang pagpapatakbo at pagpapaano ng Barangay Development Council. Kaya nga sabi ko, ang kailangan lang natin isang kayo ay lumabas at makialam sa pag-gobyerno. Kasi sa nangyari natuklasan natin sa Barangay Mapagong at ngayon nga po sa Barangay Daungan, ako'y naniniwala na itong lahat ng barangay ng bayan ng Pagbilao ay merong nangyayaring kabalaghan. Hindi pinapatupad yung tamang proseso ng pag-oorganisa ng mga Barangay Development Council. Kaya po ako'y umaasa at ako hindi po nagpapasalamat at ito po mga ito ay willing pumirma, willing lahat magreklamo. At sa tulong po ng DILG, sa tulong po ng People's Council ng National Executive Committee, kami po ay gagalaw dito sa bayan ng Pagbilao para lamang may masasabi na ang People's Council for Change ay gumagalaw at maraming natutuklasang kababalaghan na nangyayari sa ating mga kabaranggayan. Malaking bagay yung ginawa nyo ngayon. May tayo ang panimulang pamunuan at early stage ng pag-organize ng People's Council for Change chapter diyan sa Barangay Daungan. So itong chapter na rin na po pwedeng gumawa ng complaint sheet o salaysay para ipadala sa opisina sa National Executive Committee. At tutulong ang National Office para maisampa ang reklamo sa DILG. Yun nga lang, sabihan sila, no? Maalala ko, doon sa sa iba pang barangay, na more or less kamo ay ganito din ang nagiging takbo ng bogus na pagpapatakbo ng Barangay Development Council. Kung natatakot sila, di kamo, magbigay lang sila ng impormasyon, pwede naman natin itago ang kanilang pangalan para hindi sila makompormiso o mag-alala sa kanilang na matukoy sila. Pipilitin ko may paliwanag sa lahat.
Kasi halos lahat po ng barangay ay nung mapanood yung ating video nung una, yung sa Mapagong, at palagay ko yung yung ating pagpapalabas nito tungkol naman sa barangay Daungan, ay palagay ko mas lalo maraming susunod. Ang kailangan lamang, nga po, papakiusapan ko na pwedeng maikupli ang kanilang pagkatauhan. Ang importante lamang ay merong picture o ebidensya na nagpapatunay na hindi talaga na hindi nagpapatuloy yung yung hindi tama yung pagpapaorganisa ng Barangay Development Council. Tama yun. Kasi ang pwedeng entry point lang naman natin ay yung sitwasyon ng halimbawa, yung pangangailangan itayo ang Barangay Development Council, yung unang step doon sa barangay na yan. Pangalawa, malaman natin makakuha tayo ng impormasyon kung paano ang operasyon ng Barangay Development Council. Kung ganito ang unang katanungan natin sa kanila, number one, sa first 60 days, upon resumption, upon the outtaking ng kapitan, ay dapat naglabas siya ng executive order para magpatawag CSO assembly, at from there ay pumili ng 25, at least 3 hanggang 5 representative na uupo doon sa Barangay Development Council. Yung una, no? So yun yung unang alamin nating impormasyon. Ang pangalawa, kapag nabuo na kapag naganap na yung assembly ng mga CSO, ay yung unang pulong ng Barangay Development Council. Kung naganap ba yung unang pulong at yung mga susunod na mga pulong. No? Ang pulong kasi nila at least 2 beses sa isang taon, pero ito ay pinamumunuan ng kapitan, yung pulong na yon. In between ng BDC meeting, dapat nag-uusap ang Executive Committee ng Barangay Development Council. Ang Executive Committee ay pinamumunuan din ng kapitan. So at least meron din kinatawan doon ng mga CSO doon sa meeting para pag-aralan ang iba't ibang ng barangay. Karaniwan dito ay pwedeng quarterly or mas masinsin, pwede namang monthly if the need arises. Ang ikatlo ay tanong kung nagpa-function din ang secretariat ng barangay, na karaniwan ito yung regular na nag-uusap. Yung pong nakausap pong taga-ibang barangay ay mukhang hindi po eh. Parehong ito nangyayari dito sa Barangay Daungan at saka Barangay Mapagong. Ang gusto kong sabihin, yun yung pagkakasalansan ng mga questions or information na gusto natin i-gather sa kanila, na kasi magiging liable dito kung hindi nag-function din halimbawa yung secretariat ng BDC. Supposedly pinamumunuan yan ng barangay secretary. No? So liable din sila doon. Yung secretary. Ang ikaapat ay siyempre, taon-taon gumagawa sila ng budget. No? So, kailangan merong planning and deliberation ng BDC para sa Barangay Development Plan taon-taon. Karaniwan, ginaganap yan ngayong last quarter, August to last quarter ng taon, para sa susunod na taon ang budget. Para mag-deliberate ng budget deliberation para sa susunod na taon. Ganon yung magiging function nito. No? Kapag lahat yan ay hindi nagagampanan o hindi naganap, eh talagang malaking paglabag or dereliction of duty ito. No? Kasi tungkulin nila ito. Hindi lamang ito pagpapabaya, kundi dereliction. Talagang hindi na nila ginampanan. No? At ito, ang katumbas nito ay matanggal, hindi lang suspension, matanggal, ma-expect, wala sila dyan. So, iyan ay alinsunod doon sa local government code na dapat ipinatutupad nila. Sila yung frontliner ng ng pagpapatupad ng ganyang mga mekanismo para sa
para maging malapit ng mamamayan doon sa gobyerno sa barangay, ano, partnership at magtulungan sila para sa ikabubuti ng barangay nila yun. Kung yung bagay na yun ay hindi na nila ginampanan at hindi nila binuo, yun ay malaking pag-aabandona na yun ng kanilang mga tungkulin. That is tantamount to dereliction of duty ang kanyang magiging kaso. At kung ganon, kung ito ay naranasan na natin ito sa dalawang barangay, kamo kung sa isa pa ay ganon din, at ang iyong duda ay sa lahat ng 27 barangays, malaki ang pananagutan dito ng DILG field officer, yung LGO. Bakit nagaganap na pabayaan ang ganitong hindi pag-function ng Barangay Development Council, samantalang merong memorandum circular ang DILG ng monitoring ng functionality ng Barangay Development Council. So tungkulin yun ng mga LGO nationwide. So kung merong dito ay may pananagutan din at kailangan natin tanungin ng mga LGO dito bakit pinagkampanan o umiira lang ganito mekanismo para sa diwa ng participatory governance. So, kailan kaya natin pwedeng may inihahanda ka ba? Nasa akin na sir yung mga ebidensya, ipo-forward ko nilang sa inyo yung mga ebidensya na ibinigay nitong ni Kagawad sa akin para yung pagbabasehan natin dun sa mga reklamong ating sasampa para baka hanggang bukas po, baka bukas mapadala ko sa inyo, kaya kung pwede either Friday or Monday, may sampa na natin. Sige, itayin ko lang. At gagawa lang ako ng sulat para pirmahan din ng mga ito. Sige. Ang gagalaw talaga dito ay hindi lamang yung Kagawad na nag-incumbent, kundi ang People's Council for Change ng Barangay Daungan. Dapat ganun. Ito lang po, ipapadala ko po sa inyo hanggang bukas yung mga dokumento, yung mga supporting documents na mga ating ebidensya na talagang ito'y matagal na hindi na nagpapangsyon, talagang hindi na siya tumutupad, hindi na makakapagtrabaho, ay bakit pinababayaan pa rin ng punong bayan at saka itong DILG. Ako pinagtataka nga katagal-tagal na bakit nga yung pala hindi magawa ng paraan. Hindi alam mo, masamang isipin ko sir baka ito nakikinabang hindi ko alam kung nakikinabang itong DILG na nakatalaga dito o nalalagyan naman itong pero hindi pa naman po kasi itong tiyuhin itong ng mayor Tignan natin muna kung ano yung mga kwad. Basta't meron silang pananagutan dyan at hindi gumagana ang puro bogus ang People's Council. Kasi sa Makati, may mga report sila dyan na naisusumite sa DILG. Pero puro bogus na yun. Yun nga sir Yun nga po, sabi ko nga, alam ko, bago sila nire-report na mga dokumento, pwede falsification public documents din yun. Pwede rin pumasok din yun. Gawa ng marami nagpapatunay na talaga hindi na nagpapunction po. Nagpagawa nga daw ng estampad Hindi na at kina-counter side. At nga pala sir, ito. Meron akong kasi ito nga pong unang first Kagawad lumapit sa akin. Ang pinapakiusap sa kanya ay wag tatanggalin yung secretary, wag tatanggalin yung treasurer. At kung pwede, itong dating Kagawad na anak nitong kapitan ang ilalagay na papalit kung mag-resign itong kanyang ama na Kagawad. Sabi ko, tika muna, parang aking pagkakaintindi, hindi siya pwedeng, kaya nga po, hindi naman siya lumaban, hindi naman siya tumakbo ng 2018 bilang Kagawad. O ang tanong ko, bakit siya hindi mo na ang pag-upo, ay hindi mo na appointment.
Kung sino yung pang-8, palagay ko po, kung ako pa i-correct ninyo, ang pagkakaalam ko, kung sino yung pang-8, ay yung pang-upo. Dito ngayon ang kailangan ng People's Council. Kailangan tumindig ng People's Council at igiit yung rule of succession. Huwag nang pagbigyan dito ang kagustuhan, ang kapritsyo ni Sapra. 2 taon na niyang niloloko ang barangay at huwag na nating dagdagan pa at ikonsinte ang kanyang muling panluloko na italagang ang kanyang anak na kahit na hindi ka dito. So tulungan natin na yung number 9 kung maging yung number 1 kagawad ngayon na maging successor as kapitan, yung may angat yung number 9 para maging bahagi ng konseho ng barangay. No? So kung may ganyang plano ngayon yung pamilya ni Kapitan Sapra, kailangan tumindig ang mga CSO diyan sa pamamagitan ng People's Council na wag nang itolerate yung ganoong mga kapritsyo ng panloloko. That's another panloloko ng pamilya ni Kapitan. So ihanda nyo. Hindi ko nga alam kung anong gagawin. Kaya nga sabi ko, hindi ko alam kung paano nila gagawin ito. Kung ito tolerate ba ito ng mayor? Ito tolerate ba ito ng DILG? At palagay ko, sabi ko nga, at talaga mapapalaban sila sa People's Council for Change. Okay, kailangan tumindig ang People's Council yan. Huwag titigil ang People's Council at huwag nang itolerate yung ganyang mga panggagancho. Yes, sir. Yes, sir. Sinisindikato nila ang pamumuno dyan sa barangay. No? Yes, sir. Okay, so, maraming salamat, Jerry. Natutuwa ako sa ginawa natin ngayon. Congratulations sa iyo. Pwede ba tayo magpa-picture taking kasama sa likod? Sige po. At pasukan mo naman ako. Sige, dito muna kayo sa likod po. Dito muna kayo sa likod. At para magpapakuha tayo ng picture. Dito sa likod ko. Dito muna kayo sa likod. Papasukin mo. Tabi-tabi mo. Dito kayo sa likod ko. Para papasukin mo muna siya. Ilagay po lang yung mga ulo nyo at para makita lang kayo. Yeah. Ito po si Kagawad Santi ay na meron akong nagpaano ako ng pagkain kasi. Okay. At inabot ng gabi, sabi ko, pasensya na. Kagawad Santi, halika muna, pagkapakuha ng picture. Dito ka sa likod, Dito ka sa likod. Konti tatay, Yan. Si Tatay Sancho, gitna ka ng konti. Yan. Hindi. Yan sa gitna ka na. Tumayo ka. Yan. Ang tatay mo, yan sa gitna ka. Si Tatay Anacleto na itabi. Si Anacleto, palabas po. Yan. Okay. Okay, maraming salamat. Magandang hapon sa inyo. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Congratulations dito sa pagbubuo ng People's Council for Change diyan sa Barangay Pagbilao, Quezon. At sana dumami pa ang ating mga organisa na ganitong tipo ng pag-oorganisa sa iba pang barangay para maituwid natin ang iba pang mga manumalyang pagpapatakbo ng Barangay Development Council na kung saan dito dapat ay nakakalahok ng aktibo ang mga organisasyon ng mamamayan. So, maraming salamat muli sa inyo, mga kasama. No? So, salamat po. Salamat so, hanggang dito na tayo magtatapos. Jerry, maraming salamat sa inyo. At ngayon ay alas 6:30 na, so gabi na, no? Magandang gabi na sa inyong lahat, no? So, thank you. I-upload ko mamaya ito doon sa ating chat. So, bye-bye. Sige po, bye-bye.